Iniimbestigahan ng Department of Public Works and Highways ang pagkasira ng isang floodgate ng Paco Pumping Station na nagdulot ng baha sa ilang bahagi ng Kamaynilaan. Ayon sa DPWH, target na matapos ang pagkukumpuni dito sa loob ng 2 linggo. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Naabutan ng news team na naglilimas ng tubig at nagpapatuyo ng mga nabasang gamit ang mga residente ng Paco, Maynila matapos bumaha sa kanilang lugar at masira ang floodgate ng Paco Pumping Station sa bunganga ng Estero de Paco noong linggo ng gabi. Ayon sa residenteng si Marilyn, abot tuhod ang naging baha matapos masira ang floodgate. Nasira rin ang ilan sa kanilang mga gamit. Kaya nakakapagod, wala na kaming tulog. Personal na sinilip ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang Paco Pumping Station kung saan kinausap niya ang foreign contractor at kung paano hindi na mauulit muli ang ganoong pangyayari. Ayon sa kalihim, aabot na sa 36 na mga barangay sa lungsod ang naapektuhan sa pagkasira ng floodgate. Iniimbestigahan na rin ng kagawaran ang posibleng dahilan ng pagkasira ng floodgate. Target na makumpleto ang pagsasaayos sa nasirang floodgate sa loob ng 2 linggo. Gagawin natin ang mabilis na solusyon to para hindi maulit yung nangyari nung nakaraang araw, no? Nung tinamaan tayo ng uwan. Ina-assure ko sila na magagawa natin to ng pinakamabilis na panahon. No? So hopefully in the next 10 to 14 days tapos na to and gagana ulit yung mga pumps. Sa ngayon, hindi mo na pinatatakbo ang pumping station habang hindi pa naayos ang floodgate. Maglalagay muna ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mobile pumping station sa mga low-lying areas habang isinasaayos ang nasirang floodgate. Tiniyak rin na walang gagastusin ang pamahalaan pagdating sa pagsasaayos ng nasirang floodgate. Taong 2024 nang i-turn over sa MMDA ang pamamahala ng Paco Pumping Station na pinondohan ng World Bank. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.